lumipas ang 1 buwan mahigit ng pananatili ko dito. Namamalayan ko na ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko natunghayan noon mula nang mamulat ako. Iba sa pakiramdam ang maranasang mabuhay malayo sa buhay na kinagisnan ko noon. Napagtanto ko na pagkatapos ng mga paghihirap ko ay darating din pala ako sa puntong makakaranas ako ng ganito. Hindi sa kadahilan ng nakatira ako sa malaking bahay o kumpleto sa kagamitan. Yun ay dahil pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa. Napansin ko namang bumukas ang pinto at iniluwanon siya, si Nestor. "That's it," sabi niya sa akin at tumango naman ako. Inalok niya sa akin ang kamay niya na nakangiti ko ring kinuha yon at sabay kaming lumabas ng kwarto. Pakiramdam ko ay matagal na kaming magkasama na para bang ganun na lang ang pagkakomportable ko sa kanya. Inurungan niya pa ako ng upuan at doon ay naupo ako at saka rin siya naupo. "Heto yung paborito mo," sabi niya sabay abot sa akin ang mangkok ng adobo. Sandali." Nasambit ko sabay pigil ang paglagay niya sa plato ko at napatingin naman siya sa akin. "Ayoko niyan," biglang sabi ko. Hindi ko alam pero hindi ko maintindihan ang amoy at parang nasusuka ako sa amoy ng adobo. "Ha? Ganun ba? Ano bang gusto mo?" Tanong niya pa at napatingin naman ako sa mga pagkain nasa lamesa. Lahat masarap at kinakain ko. Pero parang wala akong ganang kumain ngayon. Hanggang sa napatingin ako sa may dulo kung saan nakalagay ang mga prutas. "Yung prutas na lang siguro," sabi ko at parang nagtaka naman siya. "Prutas? Mabubusog ka ba niyan?" Tanong niya pa at tumango na lang ako. Saka siya tumayo at inabot ang basket ng mga prutas. Mamili ka na lang ng gusto mo," sabi niya pa at agad namang kumuha naman ako ng kumpol na saging at nakangiti akong naupo. Hindi ko alam pero parang ang saging talaga ang pumukaw ng pansin ko na para bang bigla akong natakam dito. "Sigurado ka ba? Yan ang kakainin mo?" Tanong niya pa, tumango ako at saka nagsimulang kumain. Ang sarap. Yung pakiramdam na daig ko pa ang taong matagal nang hindi kumakain. Nakatingin lang siya sa akin habang kumakain ako at tinanguan ko lamang siya. Napangiti naman siya doon. Ilang minuto pa at halos naubos ko na ang isang kumpol noon at pakiramdam ko ay nakukulangan pa rin ako. Gusto mo pa ba?" Tanong niya at mukhang nahalata niya base sa mukha ko at nahiya naman akong tumango. Sige, bibili kita ng isa pa," sagot niya at tinawag ang katulong niya. Hanggang sa hindi ko alam pero biglang umikot ang aking paningin at sumama ang pakiramdam ko at parang may gustong lumabas mula sa akin. Bigla ko namang nahawakan ang aking bibig. "Marie, ayos ka lang ba?" Dinig kong tanong niya sa akin at pabilis naman ako napatayo at tumungo roon sa may lababo at doon nagsuka. Narinig ko namang sumunod siya sa akin. Ewan ko pero bigla akong nakaramdam ng hilo. "Okay ka lang ba, Marie? Anong nararamdaman mo?" Tanong niya pa habang hinihimas ang likod ko at napamumog naman ako ng tubig mula sa roon sa may gripo. Agad ko namang binuhusan yun at saka ako bumaling sa kanya. Sumama lang yung pakiramdam ko. Baka nasobrahan lang siguro sa saging, sagot ko habang hawak ang aking ulo. Parang biglang umikot ang sikmura ko pagkatapos kong kumain. Yun pa lang naman ang nakakain ko mula nung magising ako. "Magpahinga ka na muna sa kwarto mo," dinig kong sambit niya at tumango na lang ako at saka naman niya ako inalalayang maglakad. Pero saktong pag-apa ko ng hagdan doon ay tuluyan na ako ng hinat na walan ng malay. Marahan akong napamulat at namalayan ang sarili na nakahiga ako sa kama ko.
Nakaupo naman sa may gilid si Nestor at napangiti na makitang gising na ako. Ay, mabuti naman at gising ka na, sabi niya, pero napatingin ako sa may gilid niya at napansing may ibang tao. Ano nangyari sa akin? She's a doctor. Pinapunta ko siya nung mawalan ka ng malay, sabi niya pa. Tinutukoy yung babae at base rin sa pananamit nito ay mukhang doktor nga ito. Anong meron? Tanong ko pa at ngumiti ang doktor sa akin. Kailangan niyo po ng pahinga at makakasama sa katawan niyo at ni baby. Hindi rin po maganda sa inyong mapagod ng sobra, sabi ng doktor at natigilan ako. Ano daw? Baby? Ano pong ibig niyo sabihin, Dok? Tanong ko sa doktor. Congratulations, Miss Marie. Buntis po kayo, sabi ng doktor at natigilan ako. Nasabi ko na po sa husband niyo lahat ng dapat at hindi dapat gawin sa pagbubuntis po ninyo. Na-check ko na rin ang ibang vital signs mo at lahat naman ay stable naman. Nahilo at nawalan ka na ng malay dahil sa pagbubuntis mo. So I think yun lang naman dahil na-explain ko na kanina ang lahat sa hubby mo. Habang wala ka pang malay, I'm sure he knows what to do. So excuse me muna ha. Mauna na muna ako sa inyo dahil may isa pa akong emergency sabi niya at tumango pa. At saka nagpaalam at sinamahan ni Nestor na lumabas ng kwarto. Pinoproseso ko naman ang mga sinabi niya at napaupo sa kinahihigaan. Asawa? Hindi ko nga asawa si Nestor. Hindi ko nga alam kung anong meron kami. Ang alam ko lang ay masaya ako. At isa pa, buntis ako. Sinara naman niya ang pinto at muling naglakad palapit sa akin. Buntis daw ako, sabi ko sa kanya. Alam ko, kaya nga kailangan mong sundin ang payo ng doktor sa iyo, sabi niya pa at napaiwas pa ako ng tingin. Pakiramdam ko parang mali. Hindi naman sa ayoko pa pero kasi parang hindi pa yata ako handa. Hindi na rin ako magtataka kung nabuntis nga niya ako dahil ilang beses na rin may nangyari sa amin. Pero hindi ko pa rin maiwasang magulat sa ganitong balita. Bakit Marie, may problema ba? Tanong niya pa sa akin at marahan naman akong tumingin sa kanya muli. Parang hindi pa yata ako handa. Parang hindi ko yata kaya to. Utal na sambit ko at bahagya naman siyang natigilan. Huwag kang mag-alala. Pananagutan naman kita Seryosong sabi niya. Hindi ito maaari. Hindi pa ito ang tamang oras para magsinang ako ng ganito at ganito ang estado ko. Ayoko maghirap ang magiging anak ko nang dahil sa akin. Hindi pa ako handa, Nestor. Natatakot ako. Hindi pa ako ready maging nanay. Sagot ko pa sa kanya. Ano ka ba, Marie? Kaya nga nandito ako. Kasama mo ako. Responsibilidad ko rin yan. Lalo't ako ang ama. Sabi niya, tiningnan ko naman siya. Paano? Paano na? Di wala nga tayong relasyon sa isa't isa. Nagsasama lang naman tayo, di ba? Parang pagpapaligaya lang sa isa't isa. Ano sasabihin ko sa anak ko? Nabuo lang siya dahil sa kasiyahan? Dahil sa init lang? Ganun ba? Tanong ko pa sa kanya at kita kong sumeryoso siya. Marie, ayokong yan ang iniisip mo. Huwag mong isipin na parang pagkakamali yung nangyari sa atin. Pareho naman natin ginusto yun at nagbunga lang. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat at magiging mabuti akong ama para sa bata. Sambit niya at napayuko ako. Pero paano naman ako? Tayo, ano bang meron sa atin? Kaya mo ba ako sinama dito para makasama mo tuwing gabi kung kailangan mo? Tanong ko pa at natigilan siya at nakatingin lang sa akin. Hindi kaya katawan at anak lang ang habol niya sa akin? Biglang nasabi niya na lang na, mahal kita, Marie. Mahal na mahal kita. Sagot niya na medyo kinagulat ko.
Pero may kung ano sa pakiramdam ko ang nagpakalma sa akin na sabihin niya yun. Tila ba parang yun lang hinihintay kong kasiguruduhan. Kung inaalala mo ang sarili mo ay wala kang dapat ipag-alala. Mahal kita at magiging anak natin. Sagot niya at nagpaulit-ulit naman yon sa aking isip. Mahal mo ko? Sabi ko at hinawakan naman niya ang kamay ko. Mahal na mahal, matagal na. Sagot niya at hindi ko maiwasang mapaisip sa mga sinasabi niya. Pero bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sabi ko kay Nestor. Yun ay dahil hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Alam kong sa ngayon ay naguguluhan ka pa rin pero maniwala ka sa akin. Mahal kita. Sagot niya at hindi ko naman alam ang isasagot. Kumbaga yun ang ginagawa niyang mga bagay sa akin na may katumbas na pagmamahal. Buong akala ko ay kaya niya ginagawa ang mga yun ay bilang kapalit lang sa mga ginagawa ko rin sa kanya. Paano mo ba nasabing mahal mo ako, Nestor? Kahit ba ganito ako? Mababang klase lang ako na tao. Hindi ko katumbas ang buhay na meron ka. Kaya wala akong nakikitang dahilan para mahalin mo ang isang tulad ko. Sabi ko pa, hanggang sa hinawakan niya ang mukha ko. Hindi mo alam kung ilang taon ang hinintay ko para sa pagkakataong to, Marie. Sinagot lang niya at hinalikan ako sa aking noo at niyakap. Kahit puno pa rin ang katanungan ng aking isip, ay pinili ko pa rin siyang paniwalaan dahil nakikita ko naman sa kanyang sinasabi ay katotohanan lamang. Itutuloy.